Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi na lamang si Alice Guo ang dapat na managot sa nabuking na iligal na kalakaran sa isang pogo hub sa Bamban sa probinsya ng Tarlac. Kung tutuusin, si Alice Guo ayon sa marami ay isa lamang tau-tauhan ng CCP na silang tunay na dapat panagutin sa anumalyang ito. Sa totoo lang, hindi ang pagkatao o nationality ni Alice Guo ang dapat na makatutukan dito ng mga mambabatas, kundi ang mga tao at grupo na nasa likod nito, at ito ang CCP. Sila ang punot dulo ng kaguluhan na ito. Sila ang dapat na tuligsain at gawa ng malalim na investigasyon. Si Alice Guo ay isa lamang sa kanilang napakaraming mga tau-tauhan, at habang lumilipas ang panahon, mas nagiging malinaw na talagang isa nga siya sa mga ito. Subalit ang mas nakakagulat, ang ama ni Alice Guo na hanggang sa ngayon ay hindi pa din matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ay miyembro pala ng isang samahan ng CCP ayon sa mga lumabas na balita. Ang tila poster na ito o larawan ay isang congratulatory message para kay Alice Guo nang siya ay manalo bilang mayor ng Bamban sa probinsya ng Tarlac taong 2022. Isa sa mga salita na nasa larawan ay ang pangalan ng lugar kung saan nagmula ang mga lahi ni Alice Guo. Ayon sa larawan, si Alice Guo umano ay pride ng kanyang pamilya mula sa Hong Kong Chow Tai Go Clan Association, at isa pang larawan mula naman sa Hong Kong Chow Tai Association, at ang pangatlong larawan ay mula naman sa Philippine Chow Tai Association. Taong 2018, ang ama ni Alice Guo ay aktibo pa din sa mga kaganapan sa mga Chinese community sa Pilipinas. Ang larawan naman na ito ay nagpapakita ng isang selebrasyon dahil sa pagkakaroon ng bagong leadership ng bago na namang association na may kaugnayan pa rin sa pamilyang Guo. Madami sa mga umattend sa selebrasyon na ito ay puro mga Guo. Kasama na dito si Zhu Feng, ang Deputy Director of Coordination Department of Joint Office ng CCP na isa ding top spy agency ng CCP. Dumalo din si Cheng Kongkon, ang Vice Chairman ng Fujian Federation of Community Organization, at kung sino-sino pang malalaking tao. Marami pa sa mga dumalo sa pagtitipon na ito ay mga Guo. Ang samahan na ito ay malaki ang koneksyon sa CCP o Chinese Communist Party at kumikilos din ito para sa CCP. Marami pa sa mga Guo na mula sa tatay ni Alice Guo ang dumalo sa nasabing pagtitipon. Dahil dito, malaki at walang alinlangan na ang Guo family ay may kaugnayan talaga sa CCP, at isa sa mga ito ay ang ama ni Alice Guo. Ang samahan na ito ay sustentado ng CCP, kaya hindi na din nakapagtataka na ang mga miyembro nito ay may karangyaan kung mamuhay. Lumabas din sa mga pag-aaral na ang ama ni Alice Guo ang kumikilos para sa kanyang anak pagdating sa money laundering. Subalit hanggang sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang pagkatao ng kanyang ama. Sa panahon ng kanyang mga hearing sa Senado, unang pinangalanan ni Guo ang kanyang ama bilang si Angelito Guo, subalit kinalaunan ay inamin niyang Jan Zong Guo ang totoong pangalan ng kanyang ama. Sinabi ni Hontiveros at ng ilang mga senador na hawak nila ang kopya ng birth certificate ni Angelito Guo at nakalagay dito na nakarehistro ang kanyang nationality bilang isang Filipino. Subalit sa ibang dokumento ng kanyang amay nakalagay na siya ay isang Chinese nationals. Dahil dito ay muli na namang tumaas ang kilay ng ating mga senador. Sa mga nagiging sagot ni Alice Guo sa mga tanong sa kanya, sa rangya at klase ng kanyang pamumuhay at sa misteryoso nitong pagkatao, marami ang nagsasabi na siya isang spiya o di kaya siya ang ginagawang panakitbutas ng mga Chinese scammers na nag-ooperate sa Pilipinas. Isa pang makapagpapatibay na siya ay kasangkapan ng mga Chinese scammers ay ang pagkakaroon nito ng pera nang hindi niya inaamin kung saan nanggagaling ang kanyang pera. Ganito madalas ang ginagawa ng CCP o Chinese Communist Party. Hahanap sila ng mga tao na maaaring mag-cover up sa kanila upang makapag-operate sila sa isang bansa, at bilang kapalit, poproteksyonan nila ang taong ito at susuportahan sa kahit anumang kanyang naisin. Gagawin din nila ang lahat upang maging mabangong pangalan ng isang tao para lamang makapagtrabaho sa kanila, kahit pa mga imposibleng bagay gaya na lamang ng isang dayong hindi alam ang nakaraan pero ngayon ay isang alkalde.
Sabihin na natin gagawa nila ng isang fake identity ang isang tao mula sa family background nito hanggang sa magiging klase ng pamumuhay nito. Isa-isa nilang aayusin ang bawat detalye ng pagkatao ng isang tao na kanilang gagamitin upang makapag-operate sa kahit saang bansa sa Southeast Asia. Subalit dahil sa hindi naman palaging tama at maayos ang pagkakaproseso ng kanilang mga plano at mga taong kanilang nare-recruit, madalas ay nagkakaroon ng sablay at bulilyaso na nauuwi sa malaking kahihiyan at paglabas ng katotohanan. At ito na nga marahil ang nangyari ngayon kay Alice Guo. Tila nasira ang kanilang plano kaya sila ngayon ay nabubulilyaso. Laganap ang ganitong klaseng kalakaran noon pa man at hindi na ito bago sa CCP. Nagiging tuta nila ang kanilang mga nakukuhang tao upang maging spiya, asset o simpleng empleyado para kumaman pa ng mas maraming pera. Lahat ngayon ang ipinag-uutos ng CCP ay susundin ang kanilang nakukuhang mga espiya o mga taong magtatrabaho para sa kanila. Kaya malaki talaga ang posibilidad na parte siguro ng ganitong klaseng operasyon. Kumbaga ay binihisan siya ng maayos, inalagaan at pinakain para magtrabaho siya para sa kanila. Kung pakakaisipin sa ngayon, isa lamang ito sa mga network ng mga scammers mula sa CCP, partikular sa Bamban sa Tarlac. Imagine niyo na lang kung ilan pa ang meron nito sa buong Pilipinas at kung gaano pa kadami ang mga ito sa buong Southeast Asia. Ang rehiyong ito ang siyang naginagawang playground ng CCP. Tila ang mga haka-haka at mga chismis tungkol sa pagkatao ni Alice Guo na isa umanong spiya o well-trained asset ng CCP ay nagkakatotoo na. Ito ay dahil na din sa mga nagiging sagot nito sa mga nakalipas na hearing at sa hindi consistent na mga dokumentong kanyang isinusumite. Marami sa mga legal na dokumentong hawak ng ating mga mambabatas ay hindi tugma sa inilalahad na testamento ni Alice Guo. Ang ilan sa ating mga senador tulad ni Loren Legarda ang medyo napipikon na dahil sa paulit-ulit na sagot ni Alice Guo na tila pinapaikot-ikot lamang ang mga mambabatas sa kanyang mga nagiging sagot. Inamin ng isang dating spiya ng China sa BBC Australia na nagngangalang Eric Hu mula sa Political Security Bureau. Ayon sa spiya na ito, ang Thailand ay tila isang malaking bakuran ng CCP. Ang kanyang naging unang assignment overseas ay sa Cambodia hanggang sa makarating siya ng Thailand. Nagawa niyang mapasunod ang isang comic artist na may pangalang Rebel Pepper at sinimulan niyang ipagawa ang mga dapat nitong gawin base sa kontrata. Bago pa man totoong nagtrabaho si Eric bilang spiya, ipinasok muna siya sa Prince Holding Group na pagmamay-ari ng isang Chinese sa Cambodia. Ang chairman nito na si Shen Zi ay nagkaroon pa ng meeting at larawan kasama ang Prime Minister noon ng Cambodia. Si Shen Zi ay kilalang isang mayamang Chinese at namumuhay din ng marangya. Sabihin na natin katulad din siya ni Alice Guo ng Pilipinas. Ang misteryosong tao na ito ay bigla na lamang yumaman na sumulpot lamang sa kung saang lugar. At ayon pa sa mga balita, hinayaan umano ng chairman na ito na makapasok ang isang spiya sa kanyang kumpanya. Sino ba naman ang papayag sa ganitong klaseng setup na makapasok ang isang spiya sa isang kumpanya na ikaw mismo ang chairman? Siyempre, iniutos ito ng CCP kay Chen Zi dahil ang totoo, sa simulat sa pool pa lamang ang Prince Holding ay hawak na pala ng CCP. Nakasundo ni Shen Zi ang Prime Minister ng Cambodia. Kung si Alice Guo ay mayor ng Bamban sa Tarlac, si Shen Zi ay naging ambasador at kalaunay naging duke ng Cambodia. Samantala, nang si Eric ay makapasok sa Prince Holding, kinasangkapan naman ito si Rebel Pepper bilang kanyang creative director sa kanyang mga plano at babayaran niya ito ng malaking halaga. Subalit buti na lamang ay hindi pumayag si Rebel Pepper sa iba pang mga pinapagawa sa kanya dahil kung hindi ay maaaring pati ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa, ay madadamay sa kanyang papasuking malaking gulo. Ang Prince Holding ay may katulad din na kalakaran kung paano pinapagana sa scam network na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ni Alice Guo. Ang kanilang Amiga Entertainment na isang slot machine game ay nasa ilalim ng scam network na ito at ayon sa isang dating nagtatrabaho dito, ang Amiga ay ginagamit para sa money laundering. Totoo talaga na ang buong rehiyon ng Southeast Asia ang nagsisilbing playground ng CCP upang makapangloko at gumamit ng mga tao para sa kanilang kalokohan. Mabalik tayo kay Eric na nagkaroon din pala ng assignment sa Canada at ayon sa kanya, isa sa mga tao doon ng CCP ang nagkaroon ng problema kaya tinanggalan nito ng benepisyo at proteksyon. Ayon pa kay Eric, ang ganitong klase ng kalakaran ng CCP ay nag-uumpisa pala noon pang dekada 90.
Ang bureau kung saan nagtatrabaho si Eric ay nag-evolve at nagbago din sa paglipas ng panahon. Sa ngayon ay nag-ooperate na ito sa buong mundo at kaya nilang i-set up at muling bihisan ang kahit na sino man gamit ang kanilang pera. Para sa grupong ito ay walang imposible at kaya nilang gawing makatotohanan ang isang malaking kasinungalingan.